Tikman natin. Uy, ano, yung cheese ba tsaka kuwan? Guys, gagawa tayo ng cottage pie, ingredient, beef, gamit namin beef brisket. So, gamit tayo dito ng onion, garlic mint. Kasama natin yan sa pag-ground ng beef. Kaya tara! So, ito nga mga parts, gumamit lang ako dito ng brisket na buo. Pero ginilikan lang muna siya dahil mas maganda to kaya sa mga ina-order natin na giniling na. Dahil dito malansa and less yung fat niya. Mga pala yung mga ingredients na gagamitin natin. Nahiwa ko na nga pala ito lahat at isa-isa na natin. Onion chop, minced garlic, salt and pepper, herb, basil, and oregano. Chili powder, diced bell pepper, green, pwede tayong gumamit ng red, kaya lang ito na lang available namin. Green peas, brown sugar, and tomato sauce or tomato puree. Gamit tayo dito ng potato. Gamit din tayo dito ng cheese para sa toppings. So ito nga mga parts, gumamit lang tayo dito ng isang pan. Naglagay ako dito ng oil. Ilalagay ko naman dito yung giniling natin na karne ng baka. Igigisa lang natin to hanggang sa magbago yung kulay ng karne. Then kapag nagbago na yung kulay ng karne niya, pwede natin ilagay dyan yung sibuyas. Halu-haluin lang natin. Garlic, tomato paste or tomato sauce. Isusunod naman natin dyan yung herbs, salt and pepper, yung green peas. Gumamit nga lang pala ako dito ng green bell pepper dahil hindi na nga pala available dito yung red bell pepper namin. So naglagay pa tayo dito ng chili and sugar. Pwede natin pagsama-samahin guys. Then igigisa lang natin yan ng half cook guys. Okay lang yan dahil mamaya i-oven lang natin. Mukhang okay na to guys. Kaya ita-transfer naman natin sa isang lagayan. Gumamit ako dito ng medyo malalim na pan. Nilagyan ko lang yan ng butter. Then transfer ko lang yung ginisa natin na giniling. Kapag okay na yan, maglalagay naman tayo dito ng mashed potato. Sa mashed potato nga pala, binuid ko na pala yan kanina. Inimplan ko nga lang pala yung mashed potato ng milk, butter, and salt. Huwag nyo na masyadong kaalatan kasi may timpla na rin naman yung giniling natin dahil baka mapasobra. After ko nga palang malagay lahat dito yung mashed potato, gumamit nga rin pala ako dito ng mozzarella. Kung mapapansin nyo, napakahirap gadgarin or kudkurin nitong mozzarella cheese namin dahil ang bilis niyang mag-melt talaga. Kaya ito, nainis na ako. Gumamit na ako ng kamay dito pero huwag kayong mag-alala dahil malinis naman yan. So ito nga guys, pwede na to at i-oven ko na. I-oven lang natin yan for 10 to 15 minutes. Ito todo ko na to 250. Yan guys, after 15 minutes, ito na yung resulta niya guys. Medyo brown na siya at muntik pang masunog. Pero napakaganda yan at solid talaga guys. So ito na yung pinaka the best part yan guys, yung tikiman na. Kaya ipinilating ko na to. So tatawagin ko na yung partner ko. Kaya tara na. Yun lang. Bon appetit! Hi guys! Nagluto nga pala ako ngayon ng beef cottage pie. Papatikim natin to ngayon sa partner ko. Yan, check nyo muna guys. Yan, oh. Partner! Luto ko ngayon na Ano to yun? beef cottage pie. Ano siya? Kakaiba to, no? Beef sa ilalim, mashed potato, and Ito, ano? cheese. Ito yun. Wala ako nakakain ng mga pang-surup yan. Tikman natin. Uy! Grabe yun. Sarap! Sarap. Sarap! Tikman Oo, natin. yung diniling tsaka yung mas dito, grabe. Sarap Ano sa yung iyo, lasa na partner. ano, yung cheese ba tsaka kuwan? Mm. No? Mm. Sarap! Sarap nga. Walang biro guys. Sobrang Guys, sarap sarap talaga. guys. Try ito guys. Sarap to. Try, guys. Magustuhan to ng mga Radyano, mga puti. Please like and share. Thank you for watching. Follow nyo guys. Please